sa video na to, pag-usapan noon natin ang mga punto de vista nitong si Senator Bato de la Rosa diyan sa pagkakasibak na yan nitong si Nicolas Torre. Konting respeto na lang sa sarili, konting delikadesa, Nicolas Torre, bumaba na hukay sa pwesto. Ang dating parang ano pa husi, kapit to ko, ika nga, di ba? Meron ho talagang ganyan, pagka nakasakmal na sa pwesto, ayaw na bumitaw, parang yan si Nicolas, parang yan si Marcos Jr. At itong si ano naman, at itong si DPWA Secretary Bunuan, mag-resign na ho kayo. Hindi ho, ika nga, hindi ho gagana yung mga pa-interview nyo na yan dito kay Manong Ted Bailo. Sukang-suka na ho sa inyo ang sabay ng Pilipino. Pero bago ho yan, isa like at sa subscribe. Pasaya na ho tayo dyan sa mga susuman sa ating community. Yung joint button, nandyan lang ho sa baba. At dito rin ho sa video na to, itong sila Ma'am Sas Rogando Sasot, meron hong napakalupit na pag-aanalisa dito kay Sara Vizcaya. Di ba? Pagka ikaw bumili ng sasakyan at ang dahilan ng pagbili mo ng sasakyan dahil lamang sa lalagyan ng champagne at lalagyan ng payong, dahil dyan sa payong na may konting sasakyan, meron tayong problema dyan. Unahin na natin ito kay Senator Bato de la Rosa. Okay? I have to be clear about it. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya. Dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos sinibak lang rin siya. Galit ako na naawa ako sa kanya. Because I've been there. What if ako ang nandyan, nakaupo, at sinunod ko lahat ng orders ng nagbibigay ng orders sa akin. Lahat-lahat na ginawa ko. Kahit na yung bordering to illegal acts. As unconstitutional acts, questionable acts. Ginawa ko na lahat-lahat. Pagkatapos, ngayon, tanggalin lang niyo ako ng unceremoniously. That's my opinion as a former chief NP. Yan din yung feeling ko. But then, it doesn't erase na talagang masamang loob ko niya sa kanya, sa ginawa niya panahon pa ni Pastor Kibuloy at panahon ni President Duterte yung ginawa niya. Masama ang loob ko sa kanya. But right now, naawa ako sa kinalalagyan niya. Until now, masama loob niya, sir. Until now, sir, masama. Yes! Hanggat hindi. Ano ho yun mga kababayan hanggat hindi nakakauwi dito sa Pilipinas, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung sama ng loob na yan ni Senator Bato de la Rosa, pinagsasaluhan ho ng mga totoo, totoong taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eto mga kababayan, rekta ho tayo dito kay ambush interview pa rin ho nitong si Senator Bato de la Rosa. Okay? It's very unique because he still has... Parang ang sarap sabihin ngayong sinibakyang si Nicolas Torre, parang sarap pagpunta sa sa opisina niya, no? Pagka di ka umalis yan, ako kakalagkad sa'yo. Sen ba parang gano'n, no? Pagka hindi ka umalis, tatayo ka ba o tatayo? Tapos sabay talikod mo, pagka hindi umalis siya sa pwesto, kakalagkad rin yan, palabas ng, ng opisina niya. More than 1 year to go before his mandatory retirement age of 56. So nasa kanya yan if he doesn't give up his rank, his 4-star rank, ay pwedeng ang chief NP o yung magiging acting chief NP is will be holding at least rank only. Because andyan pa yung hindi pa retired yung 4-star rank holder. Because according to the law, there should be only one 4-star rank in the Philippine National Police, and that is the Chief PNP. Ngayon na siya, Chief PNP, siya binigyan ng 4-star rank, hindi pwedeng magkaroon ng... O paano na lang si Jean Fajardo? Ano na mangyayari kay Jean Fajardo? Hindi ko nakita doon sa panunumpa, doon sa oath-taking nitong si Nartates, di wala na yung nunal na tinubuan ng konting babae, matatanggal na rin. Papalakpakan ho tayo kung wala na rin si Jean Fajardo. Karoon dalawang 4-star. So paritarin muna siya, bago mag-4-star yung i-appoint na bagong chief NP. So, magiging 3-star. Ano na siya? Si Torre, after the review? He can be assigned with the office of the chief NP in a floating status. Floating status, for accounting purposes, dyan ka lang sa office of the chief NP kasi
you are still receiving salaries and remuneration from the government. So kailangan ma-account ka, and in order for you to be accounted for, you have to stay with the office of the chief delegate. Until he retires, sir. Hanggang mag-retire siya. Hanggang mag-retire siya. Because Tagal pa kung siya. pipilitin mo siyang mag-retire, that would be against the law. Kung siya voluntaryo na mag-retire because feeling niya, naawa siya kay General Tatis o whoever is the next, the incoming secretary, naawa siya na hindi makuha yung postal, yun na sa kanya na rin yan. Mag-retire siya voluntarily. Hanggat hindi siya mag-retire, nasa kanya ang postal na, hindi talaga pwede magkakaroon ng dalawang postal sa Pwede PNP. naman sa ngayon. Jingle recognition. Without jingle. Yes, meron namang Ayun na nga mga kababayan, magsama-sama ho tayo pagka hindi bumabaya si Nicolas Torre, punta ho tayo sa PNP, tayo kakalagkan sa kanya. Yung mga katagang sinabi niya dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, siya naman hong sasabihin natin sa kanya ngayong mga panahon na to. Bababa ka dyan sa bilang pagiging PNP chief mo. Aalis ka dyan. O kakalag ka rin ka namin palabas sa opisina. Dalawang bagay lang yan, Nicolas Torre. Ayusin mo ha. Hindi na ikaw ang chief PNP. Tigilan mo ng pagsisiga-sigaan mo. Ayun na nga mga kababayan, dumako naman ho tayo dito kaya na dito sa naging talakayan, itong sila Ma'am Sas Rogando Sasot at itong si Ma'am Joey kagabi, dyan sa kanyang channel na Joey Joey Cruz, i-search nyo na lang ho, lalabas yan. Mami, like, mag-last words ka na, tapos last words is Ako yung nga, sinabi ko kanina, since ito ay first termer lang, tapos bagong politician. Yan. Sa ngayon, clear lang to sa akin. Pero kapag nakita kong sinusugan niya, mapapabilib niya ako, sana susugan niya. At magkaroon siya ng bayag na banggain kung sino yung dapat banggain. Pero ngayon pa lang yung mga pag-iwas-iwas niya, kinakabahan na ako Pero sana tuloy niya, babantayan ko, then kapag hindi walang progreso, saka ako siya mabash ng bongga-bongga. Ayan, sige. Nagkwentong barangay ako mamaya. Sas, ikaw, last words. Well, kung ako, ang masasabi ko lang, last words, bookish engineers can only make you buy a Honda. But, ang madiscarding foreman Yan. is the key. The key to 40 plus luxury cars Yeah. and an umbrella with a Rolls Royce attached to it. Yeah. Ito. Yan tinutukoy na to si Ma'am Sas Rogando Sasot, pambihira, Yan kung tawagin yan, payong na may konti